Suma na may mani for today's merienda. Ay nakapagluto na nga po tayo ng ganda rin mga kaprensi. Kaya lang po ang pagluluto natin ay hindi natin binalot sa dahon ng saging. Ay sa pagluluto nga po ng ganda rin ay kailangan nga po nating isangag yung mani ng walang mantika. At pag nga po yan ay malutong-lutong na ay atin na nga po yung ahunin. At tayo naman po ay magadangdang na ring dahon na ating apagbalutan. At dahil nga po napalamig na natin yung ating piniritong mani ay atin na nga po yung durug-durugin. Sa tela nga po natin yan nilagay at hindi sa plastic. At pag nga po sa plastic ay hindi natin namamalaya na ay nabubus din na po pala. Ay hindi naman po talaga kailangan durog na durog. Ayos na nga po yung ganyang itsura laan. At para nga po magkalasa ay lagyan nga po natin yan ng asukal. Dahil ito nga po ang magiging pinakang lasa ng ating agawing suma na may mani. Bali nga po 2 cups na rice flour at saka po glutinous rice ang ating nilagay dyan. Ay hindi nga po purong glutinous rice ang ating nilagay dyan para nga po pag kinain natin ay hindi ganong kalagkit. Bali nga po pakaunti-kaunting tubig lang yung ating alagay dyan hanggang sa makabuo tayo ng dough. Ay hindi nga po purong glutinous rice yung ating nilagay dyan para nga po ay hindi malagkit. At para po ba yan naman pag kinain ng aking inay ay hindi madikit sa kanyang pustiso. Ay ho ho! Ay yung niluto na nga po natin ang nag-adjust para nga po sa kanyang pustiso. At ayan, binilog-bilog nga po muna natin yan. Saka nga po natin apinditin yung kanyang gitna. Ay nilaliman nga po natin yan para nga po medyo marami-rami tayong mailagay na palaman. Ay ari nga po pala yung dinurog nating mani na nilagyan natin ng asukal. At pagkalagay nga po natin ng palaman ay isara na nga po natin yan utay-utay. Ay kailangan nga po ay maayos ang kanyang pagkakasara para nga po ay hindi lumabas ang kanyang palaman. Ay napakadali lang po talaga ari mga kaprensing gawin. At pag nga po ari ay ginawa ninyo ay naku ay mapapasabi lang kayong napaka-basic. Pagkatapos nga po nating lagyan niya ng palaman ay ibalot na nga po natin sa dahon ng saging. Palibasa nga po ari ay bilog, pag nabalot mo ay napakaliit laang. Ay di baga nga nipot napakadali laan talaga niyang gawin. Dahil nga po siya ay maliit na bilog abay napakadali laan din po talaga niyang balutin. At sa dali nga po niyang balutin abay hindi ka pa po pagpawisan. Ay ari po talagang ganaring merienda ang makamasarap ay kapares ay matapang na kape. At sinapinan nga po natin ng dahon ng saging yung ilalim para nga po ay hindi siya masunog. Kaunting tubig nga laan po ang ating alagay dyan dahil nga po ari ay makamabilis laang maluto. Lalo na nga po kung ang panggatong natin ay palapa ay nako ay lagob-ub na ari. At ayan, pagkalipas nga po ng 25 minutes ay luto na ang ating suma na may palamang mani. At meron na naman nga po tayo mga kaprensing masasakmal na pang merienda. At ayan nga po, tignan natin kung maganda ang kanyang pagkakaluto. Ay siya ay ayos na ayos nga ni ang ating pagkakaluto at ganyan nga po ang kanyang itsura sa kanyang ilalim. Ay kasarap po man din naman na ring pang merienda. Kaya naman mga kaprensi, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! Ay lalo po talagang nasarap ang suman pagka may kapares na kape. Dahil nga po ari ay hindi purong malagkit ay hindi nga po nadikit sa pustiso ng aking inay. Kaya naman mga kaprensi, kung naibigan nyo nga po aring video yung ari, pa-like and share na lang po. Maraming salamat!